Habang abala ang maraming bata sa kanilang summer classes, may ilang chikiting naman ang nawiwili sa pagnenegosyo. Ang mga negosyanteng edad 6 hanggang 12, kayang-kaya raw kumita ng hanggang 5,000 piso kada araw. Si Cesar Apolinario on assignment. I'm Paco, I'm 12, and future chef. I'm Mika, 12 years old, future fashion designer. I'm Sophia, I am 6 years old and I love to paint. I'm Tyler, 9 years old, future architect. Ako si Migs, 9 years old, Kapuso Child Star. Sa murang edad, mataas na ang pangarap ng mga batang ito. At ngayon pa lang, may kanya-kanya na silang negosyo. Dito sa paaralang ito, kahit hindi summer, prioridad ang pagtuturo ng entrepreneurship sa mga kabataan. Intelligence plus interest, no, is equal to your idea. Kung formula siya, no? And we encourage kids to discover that while they're in school. Bata pa lang si Judo, mahilig na raw siyang magluto. Ang dating hobby lang sa bahay, ngayon, pirmi na niya ang pinagkakakitaan. Specialty niya itong 7-layer dip na binebenta niya sa halagang 250 pesos. Para lumago ang negosyo, sumasali rin siya sa mga bazaar kung saan kumikita raw siya ng hanggang 5,000 pesos kada araw. Makes myself feel happy at the end of the day because I know I've done a lot and I've earned it. Pero higit sa kita o tubo, hinihikayat din ng mga batang mag-ambag sa lipunan. It's not just about making money, and it also does good for our country. Ang mga painting ni Sofia, ibinebenta niya para may pampaaral sa mga out-of-school youth. I feel happy because I'm happy that they could go back to school again. She's aware at this early age that some kids are not able to go to school. Ang website naman ng magkapatid na Paco at Tyler, layong tumulong sa mga nasalanta ng bagyo sa pamamagitan ng pagkalap ng pondong pambili ng mga waterproof school kit na ito. This project is about trying to help others by earning enough money by fundraising to get these bags. It's very important that they take the lessons they learn at school and apply this in real life. Pero sabi nga nila, di biro ang pagtatrabaho, lalo kung ang puhunan ay mismong sarili. Bakit ka umiyak, Kalila? Kaya naman ang Kapuso Child Star na si Migs Cuaderno, isang taon nang nag-homeschool. Minsan-minsan lang rin po ako nakakapasok, kaya nag-decide po kami na mag-homeschool na lang. Sasabunutan ni Tita. Sa ganitong paraan, napagsasabay daw niya ang showbiz career at ang pag-aaral. Batid ni Migs na di panghabang buhay ang kinang ng showbiz. Kaya naman kahit pa hirap sa schedule, puspusan pa rin siya sa pag-aaral. Kahit pa nasa gitna ng taping. Importante yun panghabang buhay mo yung gagamitin yung katalinuhan, hindi yun mapapalitan ng kahit ano ito, ang pag-arte, may mga panapanahon yan Ayon sa Department of Labor and Employment, di naman daw masama kung maagang mamulat sa pagbabanat ng buto. Basta't mayroon pa rin silang sapat na tulog, pahinga, at panahon sa pag-aaral at pamilya. Kailangang nakagaranti doon na yung pagtatrabahoan ng bata ay comfortable workplace, merong adequate quarters, merong break or rest periods, merong provision for adequate meals. Ang secret raw para mapalago ang negosyo o kabuhayan habang bata pa lang, time management, disiplina at pagnanasang matuto ng bagong kaalaman at kakayahan. If it is taught well, it becomes a life skill. And kids who are teenagers value life skills. Cesar Apolinario on assignment.